Pumasok yung tao na mag-alaga at bumili ng walang idea. So ang resulta, doon na nagkakaproblema dahil nga hindi nila alam yung kung paano nila tamang aalagaan. So napaka-importante talaga niyan guys, kasi diyan talaga babase no, yung buhay din ng ating crayfish. Diyan din tatagal. Advantage din yun, yung tamang pag-aalaga. So yung pangalawa at pangatlo, ito yung pinakaalam ko na hinihintay ng lahat. At marami rito ang kume-question. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Yo, what's up sa magandang araw ulit sa inyo mga kabiskada. So ngayon guys, it's nice to be back at pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba yung mga reason kung bakit marami na ngayon ang nag-quit sa crayfish farming. So talakayin natin yung mga dahilan kung bakit nga ba marami na rin ang nag-quit sa kabila ng mas lumalaking community ng crayfish dito sa Pilipinas. So samahan nyo ako guys, tackle natin yan at marami nag-aabang ng video na to. So tara, let's go! So guys, magandang araw ulit sa inyo. At yun, bago ang lahat, dako muna tayo dito sa ating setup na kung saan, ayan, nakita nyo, lumot tank. So update lang tayo dito sa ating mga buried female dito sa rack na to. At meron tayong mga bagong buried female na naandito na hindi ko pa natatanggal. Dahil meron tayong napansin dito kagabi na meron na palang itlog, hindi pa natin siya natatanggal. So check natin dito guys, pakita ko muna sa inyo. Dahil matagal na rin tayong hindi nakakapag-upload regarding sa crayfish farming, no? So check natin tong isa na to. Ayun, no? Nakita nyo? Ayan guys. Ayan siya guys, ayan, no? Ayan. Ayan nyo, ang dami ring itlog, oh. So hindi pa natin siya natatanggal, no? Hayaan muna natin. At mapapansin nyo, hindi pa tayo nakapag-water change. Napakadumi nung tank setup natin. Daming mga pakain. Nagpakain kasi tayo kagabi. And I think meron pa yata dito na buried female, hindi natin napapansin. Pero check natin yung progress ng ating mga buried female dito, which is ayan, mapapansin nyo, lumot talaga guys. Kasi dito sa part na to is nasisikatan sila ng araw. Ayan, lalo na to. Mukha lang walang laman yan guys, pero meron yan, meron laman yan, no? So check natin to, itong buried na crayfish natin dito. So yung size na ito guys is around mga nasa 6 inches. Ayan, oh. So, pakita ko sa inyo guys. So, ito actually, buhay na sila. Ayan, ang dami. Ngayon ko lang napansin guys, ayun, ang dami, oh. Ayan, oh. So, mga ilang days na lang to. Actually, naghiwalay na yung mga krailing sa, ano niya, belly niya. Ayan, oh. So, pwede na rin to actually transfer sa mas malaking lagayan, no? Goods na yan for transfer. Tapos, yung iba naman, check naman natin dito. Kasi yung iba, hindi ko na masyado nasisilip to dahil busy tayo nung mga nakaraan. At ngayon na lang ulit tayo nakapag-update sa inyo ng regarding sa crayfish natin. Ito guys, oh. Ayan, oh. Blue jeans naman. Kita nyo yan, oh. Daming itlog. Ayan, oh. Ayaw nyo magpasilip, nahihiya. So check natin. Pakita ko sa inyo guys. Ayan, oh. Kita nyo, ang dami, oh. Yan. So ang buried female natin ngayon dito sa ating rack is nasa 369 9 pieces na buried female yung mga naandito, plus yung naandito pa, so total of 10. Hindi ko lang alam kung ilan pa sa mga breeder natin dito yung meron ng itlog. Dako naman tayo dito, yung mga craylings natin hindi pa natin natatransfer. Ayan, so lumalaki na din sila. And meron pa tayo dito na medyo maliliit na mga craylings at napakadami nila. Ayan, oh, yung mga nasa PVC. Ayan, oh, guys. So sobrang dami. So maraming harvest tayo ngayong buwan na ilalabas. So antabayanan niya sa ating FB page. So mabalik tayo sa ating topic. Dahil nabanggit ko nga sa inyo na sa lumalaking community ng crayfish farming sa Pilipinas ay marami pa rin talaga ang hindi maiwasan na mag-quit. So magbibigay lang ako ng mga ilang factors
dun sa mga possible na dahilan kung bakit sila nag-quit. At ayun yung pag-uusapan natin ngayon. Alright, let's go! So yun nga guys, sa magandang araw ulit sa inyo. At yun, pag-usapan natin ngayon guys, yung regarding sa mga reason, no, kung bakit marami rin yung mga nag-quit ngayon. Alam naman natin yung crayfish farming is talagang nag-boom na siya totally dito sa ating bansa. So alamin natin yung mga reason ng mga ilang tao. At disclaimer lang, ito lang yung mga napansin ko guys regarding sa mga groups, lahat ng mga naka-involvement ako dun sa mga groups na yon. At madalas nakikita ko marami rin yung nag-quit. So ano nga ba yung mga reason nila at ano nga ba yung possible na factor, no? Unang factor kung bakit nag-quit yung ating mga hobbies or yung mga gustong sumubok sa crayfish farming, kakulangan sa kaalaman at kasanayan. So, eto guys, usually, madalas na napapansin ko, marami talagang mga tao or mga individual na gusto rin, no, sumubok sa crayfish farming. At marami rin silang mga gustong itry regarding sa pag-aalaga, sa pagbibenta, sa pagbili, or lahat in general na. Pero madalas, dito nagkakaproblema, unang-una pa lang, no? Yung kaalaman. Usually kasi sa mga na-experience ko, karamihan, halos walang idea sa pag-aalaga, kung paano ba dapat alagaan, paano ba dapat i-maintain, ano ba yung mga factor na kailangan na isalang-alang natin sa pag-crayfish bago tayo sumubok at mag-try. So dito na yung papasok, no? Usually walang knowledge talaga. So ang isa sa mga masasuggest ko dyan, hanggat maaari, bago tayo sumubok, mag-alaga, bumili, mag-research po muna tayo. Matagal ko na rin to sinabi sa mga previous video pa natin, a year ago pa, no? So matagal na rin. So sinuggest na natin to na hanggat maaari, mas maganda na pag-aralan muna bago pumasok sa crayfish farming. Yung iba, marami rin din sa atin na talagang halos wala naman talagang kaalaman at walang training, no, sa pag-i-start sa pag-aalaga ng crayfish. Usually yung andun lang yung curiosity na napanood nila, nakita nila, nabasa nila, okay to, mukhang goods to, then itatry nila. But at the end of the day, pag nagka-problema na, doon na nagkakaroon ng factor, no, na hindi na nai-handle yung mga bagay na dapat nilang isaalang-alang. So ano ba yung mga kakibat nun? Hindi nila alam yung tamang parameter ng tubig, which ayun yung number 1 na nakikita kong problema. So madalas, may mga nakikita tayo sa post, nababasa tayo sa mga post na kumain naman kagabi pero ba't ganun sir, kinabukasan namatay. So napakalaking factor po, tandaan natin yung water parameters. Yung water parameters na yan, antayin nyo, gawa natin, hopefully magawa natin siya ng exclusive na video regarding dito sa crayfish, no? Kung paano nga ba yung tamang parameters na dapat para sa ating mga crayfish, no? So marami rin hindi nakakaalam sa proper feeding. Bukod doon, marami ding hindi nakakaalam sa breeding cycle. So ito yung mga factor guys na pumasok yung tao na mag-alaga at bumili ng walang idea. So ang resulta, doon na nagkakaproblema dahil nga hindi nila alam yung papaano nila tamang aalagaan. So napaka-importante talaga niyan guys kasi diyan talaga babase, no, yung buhay din ng ating crayfish. Diyan din tatagal. So yung pangalawa at pangatlo, ito yung pinakaalam ko na hinihintay ng lahat. At marami rito ang kumi-question. So disclaimer lang, unahan ko na kayo. Ito po ay personal reference ko lang, no? At base sa mga na-observe ko lang, no, sa mga nangyayari ngayon. Alright? So pangalawa, maling expectation o overhype. So marami nang nagsabi sa akin yan nung una, sa mga previous vlog natin, masyadong na-hype. Tama ba na overhype lang ba yung crayfish, no? So dito naman papasok yung mga, marami ang nag-detail kasi maraming nagpakalap ng get rich quick. So ang thinking nung iba, nung napanood na nila, akala nila, okay to kasi madaling yumaman dito, madali ang pera dito, no? So, yung iba hindi na-inform na ito yung binabanggit ko before pa talaga na ang unang hinahanap dito yung ROI, no? Return of investment. So, sinabi ko na sa inyo yan before pa, nagbabala na ako dyan na kung ang habol natin is agad yung kita. Malamang sa malamang talagang hindi kayo magtatagal pagdating sa crayfish farming. Before pa yan, sinabi ko pwede nyong i-search. Ito ipapakita ko sa screen yung title sa ating video, pwede nyo yung panoorin at malalaman yan before pa natin sinabi na natin yan, alright? Kasi yung iba akala madali lang siya, although madali naman talaga eh. Low maintenance, yes, tama siya, pero hindi alam ng karamihan, kaakibat nun yung time and effort. Dahil akala nila pag bumili sila, mabibreed lang, madali, andyan na lang yung setup, anything and all, tapos yun na,
Mga weeks ago, nakapag-breed lang, breeder na, then pera na kaagad ang kasunod. Which is hindi talaga ganon. Dahil kailangan natin yung tutukan, bigyan ng atensyon, pag-aralan, at pag-usayan natin sa mga ginagawa natin. Dahil in the long run, kayo rin naman ang magbe-benefits niyan. Nasasabi lang naman na overhype yan, para sa akin kasi nga, yung iba, unang-una, yung sinabi ko kanina, babalikan ko, wala namang idea. And pangalawa, may mga klase kasi ng tao na kaya lang yan nagtatry or sumusubok is dahil alam nila na talagang mataas ang potensyal na meron talagang kikitain dyan. Pero sabi ko nga sa inyo, kaakibat yan, kailangan para tayo ay mag-maintain at tumagal, syempre bibigyan natin yan ng sapat na oras at kaalaman. Syempre kasama na dyan yung effort and all. So sana po malinaw po sa atin yan. At yung pangatlo, ito rin yung isa sa pinaka inaabangan ninyo. At alam ko naman talaga na ito rin yung mga nagiging issue. Ayan sinabi ko na sa inyo market issue. Ayan, alam ko ito marami na rin sa ating tumutuligsa dito kung talaga bang may market ang pag-aalaga ng crayfish. So personally, kung market lang ang pag-uusapan, alam ng mga naging client ko yan dito, usually hindi ako naka-focus sa mga different pages, no? Sa mga groups, may sarili po tayong market, kaya hanggang ngayon nananatili tayong matatag. Meron ba talagang market si crayfish? So kung ako ang tatanungin, actually meron naman talaga. Kung alam nyo lang yung tamang way, paano siya i-market. Madalas nasasabi lang na walang market kasi nga hindi nila alam yung tamang proseso kung paano i-market sa merkado. Okay? And para malinaw po sa atin, marami rin talagang mga tao na nadidismaya kaagad na pag nalaman nila na parang ang bagal ng market. Usually yung iba kasi gusto isusubo na lang, no? Minsan may mga ibang tao kahit sa akin hindi bumili, nagpi-PM. Sasabihin nila na walang market, no? Usually nagtatanong saan ba talaga i-market? Pero kung tatanungin nyo, meron naman talaga. Kanya-kanyang diskarte lang. Tandaan nyo, ang crayfish farming, hindi pa naman talaga yan halos kilala. Hindi pa yan alam ng maraming Pilipino at hindi pa yan tanggap usually na para siya sa pagkain. Marami pa ang walang idea regarding sa crayfish, no? Usually talagang ang akala nila basta alaga lang yan or pets, pero hindi nila nalalaman na edible pala siya, no? Pwede siya pang food consumption, which ay yung kagandahan sa pag-aalaga ng crayfish. Tapos madalas nakapag-alaga, nakapag-breed, nakakapagparami, pag nawala ng buyer, doon na pumapasok, nalulugi na sila. Kasi nga ang habol nila is ROI. So kung yung market lang, kung ang tatanungin nyo, napakaganda naman talaga, no? Kasi in demand naman yan Lagi niyong tandaan, pagkain yan. Hindi kayo malulugi dyan kasi dumami man yan, hindi mo man mabenta yan, pero for sure, sureball na yan. Hindi ka magugutom kasi makukonsume mo yan at mapapakinabangan ng mga kapamilya mo. So ayun lang naman yung pinaka-importante dun. Yung market, mangyayari na yan kung paano mo trabahuhin, paano mo diskartihan, paano mo galawan, at yung mga binibigay mong idea, mga binibigay mong tips sa mga iba, malaki rin yung mga maitutulong yan na para ikaw din is makilala dun sa platform na ginagawa mo. Again, kung market lang, crayfish naman talaga is marami na rin talagang naitulong personally sa akin, at alam ko rin na marami tayong mga kahabi dyan na nagtatagumpay na ngayon at magtatagumpay pa pagdating sa pag-aalaga ng crayfish. For sure talaga yan is magkakaroon niya ng market basta magtiwala ka lang sa sarili mo. Pang-apat sa listahan natin, environmental factors, no? So dito naman papasok yung binanggit ko nga sa inyo kanina, lalo na yung poor setup. Mahirap i-maintain yung water quality. Yung lugar na kung saan nyo binibreed or pinaparami, kumbaga hindi ganun kaayos. At yung pinaglalagyan nila medyo maliit. Hindi sila hindi sila compatible sa lagayan na yon, at madalas nai-stress sila, tumataas yung mortality ng ating mga crayfish. So lagi nating i-consider yung tank size, yung area na kung saan nyo yan ipupwesto. So napakalaking factor nun din guys, kasi nga lalo na kapag sa mainit na area, no, hindi pwedeng direct sunlight agad talaga na maghapon natututukan yon, kasi pag once na uminit ang tubig doon, maaaring maka-apekto sa kanila at possible na mamatay sila. May stress at tumaas yung mortality. Alright? Hanggat maaari, pilitin natin na mapaganda yung mga pinaglalagyan natin. Kasi syempre, ano yan
kapag once na compatible sila dun sa pinaglalagyan nila at is sila, no, komportable sila, hindi ka mamumroblema sa breeding, hindi ka mamumroblema sa pagpaparami kasi alam ng crayfish mo na at is sila dun, komportable sila, kaya yung breed tuloy-tuloy. Kaya consider din natin yung mga ganung bagay kasi kung ang pag-aalaga natin is hindi rin talaga maayos, talagang expect mo na minsan ang tagal ng breeding, minsan talagang namamatay, no? Kasi nga kulang sa tamang kaalaman at yung proper material na kailangan para sa pag-aalaga. Alright? At yung panglima, ito naman in general na to, no? Alam naman natin sa crayfish farming, kulang ng support mula sa ating government, sa mga LGU, yung mga tao na gusto ring magsimula pero walang puhunan at mahirap din kumuha ng permit, lalo na kung wala pang guidelines. Alam yan ng mga nag-aalaga at nag-breed, nagpaparami, kahit ako. Masasabi natin, si BIFAR is wala pa rin naman talagang guidelines, no, na nilalabas regarding dito sa crayfish farming. Kaya yung iba nahihirapan na makapag-establish pa ng mga permit. And kung yung sa area nyo, kung may mga area na kayo na na-establish at nakakuha kayo ng mga permit, congratulations po sa inyo. Dahil hindi po lahat is nabibiyayaan yan. Lalo na yung malalapit sa mga area na kung saan may mga ilog, kung saan dumadalo yung tubig kasi mga invasive po yan. Iniiwasan po natin yan na makapunta sa katubigan, no, na maaaring makasira sa ating environment. Kaya yun din yung iniiwasan ng BIFAR. Kaya hanggat maaari, tinatrabaho pa nila yung mga tamang guidelines para sa pag-aalaga, pagpaparami, pagbebenta, at lahat pa. So kaakibat lahat yan yung mga kaalaman. So kahit ako waiting pa rin naman sa ilalabas na guideline ng ating BIFAR. So nga guys, sana may napulot kayong aral. At again, disclaimer lang, maaaring tama ako, tama kayo at meron kayong mga suggestion. Pwede nyo i-comment yan sa baba at pag-usapan natin kung ano pa yung mga reason at dahilan kung bakit maraming nag-quit sa crayfish farming. Kung kayo ay nakaabot sa video na to, maraming salamat at sana may napulot kayong aral, idea regarding sa mga nabanggit natin at natakil natin. At kung hanggang ngayon ay nananatili ka pa rin na isang breeder at talagang nakita mo na nagbo-boom na yung ginagawa mong sacrifice ngayon, congratulations po din sa inyo at sana magtuloy-tuloy pa po tayo na palaganapin, palaguin at paunlarin yung crayfish farming sa Pilipinas. Maraming salamat po at kung nagustuhan mo itong video na to, please like, share, and subscribe at click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga bago nating uploads. Again guys, sa mga gusto at nagpaplano na umattend ng ating seminar dito sa ating Top Yard, pwede kayong bumisita po sa akin dito. Located po tayo sa Dasmariñas, Cavite. Marami na rin po tayong tao na mga na-seminar na tulungan sa pag-aalaga at pagpaparami ng crayfish. Actual seminar po yung ginagawa natin na kung saan marami talaga tayong ibinibigay na insight, mga tips, no? Mga details by detail para sa pag-aalaga na which makakatulong sa inyo na makapagparami rin kayo in the future at maka-establish din kayo ng community or ng malaking farm, no, in the long run sa pag-aalaga ng crayfish. Ayan. Maraming salamat po at shoutout po sa inyong lahat. So hindi ko na may isa-isa. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta. So walang sawang nanonood dito sa ating channel at sa lahat ng mga tao na tumatangkilik sa atin. Maraming salamat po. Ganon din po sa mga admin na patuloy na nag-accept ng ating mga video. God bless at sana magkita-kita tayo soon. Ingat at maraming salamat po sa inyo. Happy crayfish farming! Let's go!